ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest of Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya nating Panginoong Jesucristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin rin. Nagdiriwang natin ngayon ang 21 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, maraming tumiwalang sapagkat ang mga sinasabi daw ni Jesus, mabibigat na pananalita. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri at ikinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, at Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwan atin ang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Jose. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Jose sa Shechem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyos ang sinamba ng mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan sa mga Amoreo.
na sinasamba dito sa lupaing itong inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay ng buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang inililigtas. Sa napakupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin
Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagsasakop sa inyo ng Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siya'y tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos sapagkat linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y bahagi ng kanyang katawan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang ihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya akong makita ninyo umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat alam ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magtataksil sa Kanya. Dinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12,
ibig din ba ninyo umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Facebook, gagamitin man ninyo o hindi, may mga data dyan. Yung may mga graph, malalaman mo kung ilan ang nag-like, ilan na. Tinignan namin yan. Para makilala kayo, yung ang nagsisimba online dito sa Shrine of Jesus the Divine Word. 70% Pilipinas. 30% nasa labas na ng bansa. Marami sa Hong Kong. Tapos sa Amerika. May nagmi-message pa sa akin, mga taga Dubai, kung saan-saan na. Global na ngayon ang simbahan. Pangalawa, karamihan babae. Noon pa namang walang pandemic, nakikita mo rito, babae karamihan na nagsisimba. Pero ang mahalaga sa akin, yung almost 100% between 45 and 54 years old ang sumasama sa online ma. Nasaan ang mga millennials? Nasaan ang mga Generation Z? Sila kaya yung nagsasabing mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Ngayon, yung data naman, siyempre titignan din natin kung totoo. Dahil nagmisa ako kahapon online. May mga taga-Canada, mayroong taga-Maryland. Andan yung mga anak nila eh. So baka ang nababasa lang ng Facebook, ang pangalan ng may-ari ng account na doon nilagay yung math. Kasi andun yung mga bata eh. Sa Pilipinas, baka ganun pa rin. Kaya lang, yung mga millennials at saka Generation Z, alas 10 na gumigising ng umaga yan eh, sa totoo lang. Itong mga seminarista, noong bakasyon, alas 11 na nag-aalmusal yan. So, magtatagumpay kaya ang mga magulang na ang kanilang pamilya, yung mga kabataan, magkaroon pa ng pananampalataya? Sabi sa unang pagbasa ni Joshua, ako at ang aking pamilya ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Malalim din na pananalita yan. Kasi yung pamilya, sa pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, iisa lang yan, isang katawan yan. Yung simbahan nga, isang katawan din eh. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So sana magsimba din yung mga lalaki para kaisa sila ng asawa nila, tapos yung mga anak nila pasisimbahin. Dahil maraming survey. Pew survey sa Amerika, PEW. Millennials are leaving the churches in droves. Umaalis. Ang mga kabataan, mas marami doon sa mga evangelical churches, lalo na noong maraming pastor ay pumanig kay Donald Trump. Survey yan. Parang sinabi sa Ebanghelyo ngayon, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kasi mabigat daw ang kanyang sinasabi. Ito ang aking katawan. Ang hindi kumain ng aking katawan, hindi mabubuhay magpakailanman. Naniniwala ang mga Katoliko dyan. May ecumenical, kapatid natin yang nasa evangelical churches. Pero kailangan pag-usapan na natin ngayon yan para may dialogue tayo, may prophetic dialogue. Sabi kasi ng mga Katoliko,
Tunay na katawan at dugo ni Kristo yan. Si San Pablo, nag-Eucharist ka agad. Nasa Acts at sa kanyang mga sulat. And for 1,500 years, yun ang paniniwala. Kahit nagkahiwalay ang Greek Orthodox Christians at saka yung Catholic, pareho sila naniniwala katawan ni Kristo yan. Tunay. Pagdating ni Luther, parang nagbago na, kaya karamihan ng mga evangelical, mga Protestant churches, symbolic lang daw yan, analogical lang daw yan, allegorical lang daw yan. So nakakapagtaka din na literal sila kung mag-explain ng Bible, pero pag sinabi na ni Jesus, ito ang aking katawan, para sa kanila symbolic lang, hindi literal. Mga Katoliko ang nagliliteral. Kaya pati sa ating mga kasamang Kristiyano, hindi lang sa mga millennial, mabigat itong pananalitang ito. Kaya ang mga Katoliko, hirap na hirap ngayon, hindi nakakapag-communion. 1 taon at kalahati ng spiritual communion, nasana yan na sa kanilang pananampalataya, talagang, Lord, you touched me today. Through receiving the real presence of Christ in the host. Mabibigan na pananalita. Pero, sasabihin ko rin sa mga millennials, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. So kailangan natin si Jesus. Bakit? Lumabas doon sa Pew Research na maliban sa politicization of faith, of religion, they cannot reconcile what they are taught in school by science and what the Bible says. Kami message lang kahapon ng isang friend ko sa Facebook, Father, nagbabanggit kayo ng Big Bang. Naguguluhan yung aking grade 5 at saka grade 7. Paano daw yung creation? Sinabi ko, yung Big Bang, nagpapatunay yan sa sinabi ng first verse ng Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim, sabi sa Hebrew. 13.78 billion years ago, sabi ng mga scientists, the universe at the beginning. May singularity, mas maliit pa sa electron yan, mas maliit pa sa subatomic particles yan. Sumabog daw yan. Alam ba nila, 13.78 billion years ago, kasi nakakalculate nila yung layo ng mga galaxies. May mga computers na sila ngayon na kaya crisis ang mga scientists. Yun sabihin ninyo sa mga anak ninyong nahihirapan. Napatunayan ng science na itong sansinukob may simula. It had the beginning. So, maligaya ngayon kaming mga theologians dahil ang crisis ngayon yung science. For the longest time, hanggang panahon ni Newton, hanggang bago nating ang theory of relativity, crisis ang mga theologians. Dahil sabi pa ni Laplace, I can explain the universe without recourse to God. I do not need God as a hypothesis to explain the universe. Noon yun. Ngayon crisis din sila. Dahil noon kay Newton, mga electrons yan, magbabanggaan. For every action, there is an equal and opposite reaction. Tinuturo sa mga grade 5 at grade 7 yan. Luma na ngayon yan. May chaos theory, may complexity theory. Huwag na nating pag-usapan. Ang punto ko lang, science has also proven that uncertainty lies at the very heart of reality. Noon kasi, sigurado sila na sandali na lang, ma-explain natin lahat yan. Ngayon, hindi mo ma-explain. Hindi nga alam ng mga scientist kung yung electron, wave yan o particle. May wave-particle duality. So, wag na tayong
pumunta mo na dyan. Ang ibig ko lang sabihin, crisis ang mga scientist ngayon. Sa kanila tayo, ay ang mga millennial, sa kanila, inilulubog, inuugat yung kanilang pag-asa. Kaya lang yung science na alam ng mga millennials at Generation Z, luma na yan. Ito na lang. Science cannot give us hope for the future. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano ang future ng universe? Sabi ng science, magiging dead stars lahat itong buong cosmos. Anong sinasabi ng theology? New heavens and a new earth. Bakit ganyan ang science? Kasi masyadong mathematics, masyadong mechanistic, masyadong materialistic, masyadong reductionist, na kung hindi na susukat ng kanilang mga instrumento, does not exist. Kaya yung consciousness, mind, walang masabi ang mga scientists dyan. Hindi nila nami-measure. Yung pagmamahal, yung katarungan, wala yan. So, hindi pwedeng sa kanila natin iugat yung ating pag-asa sa kinabukasan. Napakahalaga niyan. Sapagkat, sabi ni John Powell, a person who does not find a reason to live will soon find a reason to die. Kaya tumataas yung bilang ng mga teenagers at saka mga millennials na may problema sa buhay, may mental health problems, nag-i-slash, nag-suicide na yung iba. Bakit natin ipataw sa mga scientists? Wala silang masabi tungkol sa good and evil. Hindi mo kasi ma-measure yan eh. Ganito na lang. Believe tayo sa kanila dahil cellphone natin, yun, sila din gumawa ng atomic bomb. Ba't nila ginawa? Maraming fundo galing sa gobyerno, gawa kayo ng atomic bomb, huhulog natin sa Japan yan. Sinong nagdesisyon kung saan ihulog ang bomba na yan? Politicians. Kung kailan ihulog yan? Politicians. Hindi scientific based yan. Ang nagdidesisyon, yung mga politiko na hindi mo alam na kung ano ang basis nila dahil karamihan sa kanila walang moral compass. Diyan mo ipapataw yung pag-asa mo sa kinabukasan. Sa mga scientist at sa mga politicians. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa bansa. We have stockpile, hindi tayo yun, hindi ito, Russia yan, Amerika, China. Ang nuclear missiles nila can destroy the world 25 times over. Pagtitiwalaan mo, diyan mo iugat ang pag-asa mo. So science, politicians, even corporate, yung mga CEO, you could not trust them to make decisions for the good of children who are not yet born. Kaya narito tayo ngayon. Tinatanggap natin si Jesus. Wala kaming mapuntahan, Panginoon. Yung politics, yung science, yung business, hindi mo mapagkatiwalaan na ayusin nila itong mundo sapagkat sariling interest nila lagi ang kanilang iniisip. Where can we go? Saan kami pupunta? Ikaw lang ang may salita ng buhay na walang hanggan. So manalangin tayo ngayon na sana mapaliwanag ng mga ama at ina sa tahanan kung bakit kay Jesus natin iuugat ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa sa kinabukasan. Sapagkat wala tayong ibang mapuntahan. Wala tayong ibang mapag-ugatan ng ating pag-asa. At kung wala tayong pag-asa, wala na tayong dahilan para mabuhay. A person who cannot find a reason to live will soon find a reason to die.
Magsitayo po tayong lahat at pahayag natin ng lakas loob sa isang mundong nadidiliman ang ating pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging patatag tayo sa ating pananampalataya at pag-asa. Siya nawa ang ating magiging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng buhay. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse, at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Maipagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at pagkakawatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging mapagkumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang tangi naming pag-asa sa kinabukasan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwawakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahaponan kasama ang kanyang mga alaga, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Papasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo
ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco, na aming Santo Papa, ni Onesto, na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19, na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaharian. Kaawaan mo kami at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin natin ngayon na dumating mapasa atin ang kaharian ng Diyos ayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never need thy son. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the mold of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, I may never need thy son. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. Kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Nasa dyaryo po ngayon, aabot ng 20,000 ang COVID, sabi ng Okta. Kahapon, 17,261. Ngayon, more than 16,000. Kaya higit kailanman, magdarasal tayo ng Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnoldos Johnson and Joseph Reynadimes, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang banal na diwa sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang banal na diwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat hilingap niya kababan ng kanyang alipin.